Okay, magandang araw mga kabadyos, no? So, isa na naman problema dito, walang display ang mga indicator, no? Walang MI, walang battery indicator. So, tapos ayaw mag-start, no? So, ayan, wala man lang redondo ang kanyang starter. So, yun yung problema, susolusyonan natin yung araw na to, no, mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, no? So, ganito ang unang-una natin gagawin. Test natin itong pinaka-fuse ng ECU, no? So, ito yung nagsosolo dito sa ibaba. So, ayan mga kabadyos, no? So, itetest natin ang power supply niya kung meron, no? So, meron naman siyang supply, so walang problema. Check natin dito sa wire, no? Dito sa pinaka-terminal niya. So, brown wire na may guhit na item. So, ayan mga kabadyos, no? Itetest natin yan. So, merong supply. So, yung kabila ng terminal niya, check din natin kung may supply, no? So, ayan mga kabadyos, walang problema sa supply. So, ibig sabihin walang problema dito sa fuse box niya at dito sa pinaka-terminal ng fuse box, no? Pagkatapos natin i-test doon sa fuse box sa unahan, so dito tayo sa may battery, no? Yung dalawang fuse dito ang itetest natin, yun yung main at saka yung 10 amperes, no? So isa na nakalagay dito sa kanyang fuse at ito isa yung naka-direct na, no? Tinanggal na yung isang fuse box, so yun yung problema. Malamang sa malamang na pinutingting na to. So i-check natin itong wire ng papunta dun sa main relay, no? So itetest natin kung may supply. So ayan mga kabadyos, meron naman supply, walang problema ang supply niya yung papunta dun sa ating main relay, no? So yan yung mga gagawin nyo kapag ganito walang display at ayaw magredondo ng starter, no? Ayan mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, no? Kapag okay ang linya dun sa unahan, so dito kayo pupunta sa likod, no? Dito sa box yung pinaglalagyan natin ng regulator at itong mga relay, no? Itetest natin yung supply dito ng main relay, no mga kabadyos. Yung dalawang pink wire at saka yung brown wire na may guhit na puti. So yung brown wire ay yun yung galing sa ating ECU, no? Yung pink wire ay yung galing doon sa unahan, doon sa fuse box sa unahan, malapit sa battery. So itong brown wire na ito, itong may guhit na puti. So ito yung, ayan mga kabadyos, walang supply. So ito yung problema, no mga kabadyos. Wala siyang supply galing sa ECU. So ito yung problema na alamin natin. Malamang sa malamang na ang problema nito ay nasa wire o nasa ECU. So yan yung ating alamin mga kabadyos, para masolusyonan natin itong problema ni customer, no? Dahil ayaw umandar ng kanyang unit at tatak na ito galing pa itong Binyan, no mga kabadyos, taga Binyan, San Vicente, Tuga. So ayan mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos yung susunod na step natin. Bubuksan na natin dito sa ECU at i-check na natin yung supply ng ating brown wire na may guhit na itim. Ito, yun yung galing dun sa fuse box natin dun sa unahan, yung pampitong fuse. So yun yung fuse para sa ECU, no? So i-check natin yung supply niya kung meron ba mga kabadyos. Kailangan magkaroon ng supply yun para magkaroon ng power ang ating ECU. So ayan mga kabadyos, brown wire na may guhit na itim yun mga kabadyos, no? So ito yan. Okay, mga kabadyos, yung brown wire na may guhit na itim, no? So kailangan magkaroon ng 12 volts supply yan galing dun sa ating fuse box, no? So para magkaroon ng power ang ECU at magkaroon ng power yung mga relay natin. So ayan mga kabadyos, i-test natin, no? Gamit ang test light. Hanapin nyo lang yung pin. So ayan mga kabadyos, so wala siyang 12 volts supply, no? So yan yung problema na kaya ayaw umandar ng unit ni sir, ni customer, walang supply yung kanyang brown wire na may guhit na itim, no? So para magkaroon ng 12 volt supply yung ECU. So yun yung problema na alamin natin at malamang sa malamang na nasa wirings to, no mga kabadyos. Ang susunod natin gagawin dyan, bubuksan na natin tong wirings para ma-check natin kung ano ba saan ba nagka problema, no? So ayan mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, no? So bubuksan na natin yung ating wirings dito malapit sa ECU, no? Bago ko pa buksan to, napansin ko na agad na meron ng sugat yung kanyang balot ng wire, no? So malamang sa malamang doon nagka-problema to mga kabadyos. So ito yung ating re-repair. At para ma-check na rin natin lahat, i-check natin yung mga wire dito sa malapit sa ECU, no? So ayan mga kabadyos, yung mga simpleng idea kapag ganito nangyari sa inyong unit, no mga kabadyos. Okay, ayan mga kabadyos, no? Mayroon nang nakita akong isang putol na wire, no? So yan malamang sa malamang ito na yung problema. So ito mga kabadyos, brown wire nga yung kanyang putol na linya.
So ito yung brown wire na galing dun sa ating fuse box sa unahan. So yung pampitong fuse, yung fuse para dun sa ECU. So ito yung wire na para magkaroon ng supply yung ating ECU, no? So ayan, may power yung isa. So ito ang problema niyan mga kabajads. Kaya ayaw umandar ng unit ni customer. At dahil dito sa dalawang wire na ito ng mga kabajads na putol na. So malamang sa malamang na kumikis-kis to dun sa pinaka-chassis niya. Hindi lang agad napapansin, no? Dahil hindi mo mapapansin talaga agad at nakasiksik dun sa pinakasulok ng mga kabajads. So ito, nakita na natin yung problema ng unit ni customer. Ito yung ating i-repair mga kabajads. Okay mga kabajads, na repair na natin at nabalutan na natin ng ayos yung kanyang wirings, no? So ibabalik na natin at itetest natin kung under na ba yung unit ni customer. So ayan yung mga simpleng idea mga kabajads kapag ganito nangyari sa inyong unit. Ayaw magredondo ng starter at walang mga display ang inyong indicator. So ayan mga kabajads yung ating idea, no? Okay mga kabajads, tapos na tayo dun sa likod. Dito naman tayo sa may malapit sa battery, no? Lalagyan na natin to ng fuse box na isa, no? Dahil dalawang fuse box dito, isang 30 amperes at saka isang 10 amperes. Yung 10 amperes yun yung fuse para dun sa ating main relay mga kabajads. Okay, ito mga kabajads, no? Lalagyan na natin ng isang fuse box dito sa malapit sa may battery, no? Dalawa nga pala dito ang fuse box ng mga kabajads. Isa dun sa main relay, yung fuse para sa main relay, at yung isa yung pinaka main, no? So yung 30 amperes at saka 10 amperes. Ito yung para dun sa ating Bajaj RE compact, no? So compact nga pala itong ginagawa natin. Ayan mga kabajads, nilagyan ko na ng bagong fuse box at ibabalutan na natin ng ayos yan mga kabajads, no? Iti-tape natin ng maayos para maganda naman tingnan mga kabajads. Okay yan mga kabajads, no? Nagkaroon na ng display yung kanyang indicator, yung email at yung battery indicator. Ang wala lang yung oil indicator. Pero ang problema, ayaw pa rin umandar mga kabajads, no? So yan yung aalamin pa rin natin mga kabajads. Yung meron ng ano, dun wala talaga ilaw yan, yung nasa gitna. Wala talaga ilaw yan, wala talaga nasa gitna. Wala talaga ilaw yan. Okay ito mga kabajads, no? So umandar nga yung unit pero palyado siya at naka-check engine. So yan yung ating problema na naman, panibagong problema na naman mga kabajads. So yan yung ating alamin na naman mga kabajads, no? Okay ito mga kabajads, no? So umandar nga yung unit pero naka-MIL. So naka-check engine siya. Tapos kapag ka binibirit mo, ayaw mabirit ng gusto, no? Palyado siya mga kabajads. Yan na naman yung ating panibagong problema mga kabajads, no? Talagang pagka-mekaniko ka, puro problema ang dumarating sa'yo. So ayan mga kabajads, ito yung alamin natin mga kabajads, no? Okay ito mga kabajads, no? So may inalis lang tayo ng konti at papanda rin na uli natin. Inabot na tayo ng ulan mga kabajads. So ito mga kabajads, no? Okay yun mga kabajads, no? So umandar na yung unit at na-idle na maganda. Tumataas na ang RPM niya, so wala na siyang palya. Ibabalik na natin itong pinaka-ECU niya ng mga kabajads. Iayos na ulit natin itong mga kinalas natin dito. At yun yung ating problema na nasolve ng mga kabajads. So kapag ganun na nangyari sa inyong unit, ganun lang yung pag-check mga kabajads. Ganun lang yung mga dapat nyo gawin. Kailangan nyo lang talaga meron kayong mga ginagamit na tester, no? Para matrouble nyo kung ano yung problema. So ayan mga kabajads yung ating mga simpleng idea sa ganitong issue mga kabajads, no? So ayan mga kabajads, no? Okay na yung unit ni customer, no? Kanina hatak-hatak to nung kanyang kasamaan at iniwan na siya dito sa Barangay Look, dito sa shop namin, no? So taga Binyan nga pala to. Shoutout sa inyo mga taga San Vicente Tuda, no? So ayan mga kabajads.
Okay, ayan mga kabadjets, okay na yung unit ng customer, no? So inabot na ako ng ulan dito mga kabadjets. So hanggang dito na lang yung ating tutorial mga kabadjets.